3H, himala, hiwaga, hinagap, 74. Hanggang ngayon ay nananalasa pa rin ang bagyong si Enteng. Ilan ba ang mga dragon na kasali sa bagyong ito? Di lamang sakop nito ang buong Metro Manila, kundi ang buong Luzon at ibang parte ng Kabisayaan. Bakit mayroong ganoon? Sa proseso ng ulan sa mysticism, ang tubig kasi ay nakakonekta sa babaeng Diyos na si Enoya. Ito yung panahon na nakilala na ng patriarkang si Moises, ang tatay na Diyos sa anyong apoy, na nagpakilala ng ako si ako nga. At ang mga letrang yaon ay mahiwaga. Nagpakita mismo sa kanya ang Diyos na ina na si Enoya sa anyong tubig. At dahil na rin nauuhaw ang mga Israelita noon, sinabi ng dakilang si Enoya kay patriarkang si Moises na ituro niya ang tungkod sa bukal at pupuslit doon ang tubig. Ngunit kailangan niyang ipakilala sa mga Israelita na siya ang dakilang Diyos ina na hindi tinanggap ni Moses dahil iniisip niya na ang Diyos ay lalaki lang. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang pananampalataya o paniniwala, lalo na ng mga Katoliko. Sa ibang relihiyon, kagaya ng Hinduismo, naniniwala sila na mayroong Diyos na mga babae. Nung sinabi na ni Enoya ito sa kanya, sabi ng dakilang ina, kapag hindi mo ito sinunod, hindi ka makakapasok kailanman sa Kanaan, ang lupang ipinangako. Kung pag-aaralan natin ang salvation history, humigit kumulang 40 taon, paikot-ikot lamang sila sa Kanaan at hindi nga sila makapasok doon dahil isinumpa ng dakilang inang Enoya na hindi nga doon makakapasok si Moises. At sinabi rin ni Moises na hindi ako mamamatay hanggang hindi ako nakakapasok sa Kanaan. At natupad nga ang pangyayari. Subalit, nang napag-alaman ng mga nasa itaas at nagre-report ang mga anghel ng kamatayan na ang sabi, hindi nga mamatay-matay ang Moises. Ang sabi ng Ama, ako ang bababa. At hinalikan ng Ama si Moises at sinipsip nito ang kaluluwa sa loob ng katawan nito na iyon ang ikinamatay niya. Yun ay mababasa sa lihim na libro. Kung pupunahin natin ang mundo na ating tinitirahan ay 3/4 ang tubig. Gayun din ang ating katawan. 3/4 ng katawan natin na pisikal ay tubig. Ganon ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. May kahiwagaan ang tubig na nauugnay nga sa dakilang babaeng Diyos na nanay na si Enoya. Ang tubig ay nauugnay sa anyo ng pera, anyo ng kariwasaan o kasaganaan. Pag walang tubig sa isang lugar, nawawalan ito ng kasiglahan. Ang pungsoy ay nabuo dahil din sa tubig. Nagkaroon ng karerahan sa tubig sa ilog ng Yangtze at pumaroon ang Jade Emperor at nagkaroon nga ng 12 animal zodiac signs. Marami pang istorya tungkol sa tubig. Sa mga kaanyuan ng tubig, lumalabas nga ang mga sirena. Pero hindi nabanggit ang mga river nymph, ang mga river demons. Tinutukoy lamang ito na bilang alamat o katang-isip lamang. At napakalaki ng lugar o puwang para diskubrihin ng tao
ang kapangyarihan ng tubig. Pag walang tubig, walang buhay na maninirahan doon.